Ang pag-uusapan naman natin sa araw na to guys, no, tungkol naman sa love or in Tagalog, pag-ibig, no? Kasi sa lahat ng katangian ng isang tao, ito ang pinakamahalaga na dapat ay tinataglay natin, no? Kasi kung nagbabasa kayo ng Bible guys, no, ang greatest commandments ni God ay mababasa sa Matthew chapter 22 verse 37 to 39, no, nakasaad dito that the greatest commandment is to love God with all your heart, soul, and mind. And the second commandment is to love your neighbor as yourself. Kaya mahalaga talaga na nagtataglay tayo ng pagmamahal para ma-fulfill natin kung ano yung kautusan ni God, na mahalin natin siya ng buong puso, buong isip, at saka buong kaluluwa, at saka mahalin din natin yung kapwa natin ng katulad ng pagmamahal natin sa sarili natin, no? Kasi kapag nagtataglay tayo ng pagmamahal sa puso natin guys, no, punong-puno tayo ng pagmamahal, no, mahal natin ang Diyos, hindi tayo makakagawa ng mga hakbang, hindi tayo makakagawa ng mga bagay na labag sa kautusan ng Diyos, kasi ang lagi nating isinasa puso ay yung pagmamahal natin sa Diyos, no. So, walang puwang yung negativity diyan sa puso natin, hindi tayo makakaramdam ng gumawa ng masama, 'di ba? Kasi nga punong-puno tayo ng pagmamahal, 'di ba? Pero guys, no, taliwas yan sa mga nangyayari sa panahon natin ngayon, no. Alam naman natin kung ano ang sitwasyon ng mundo natin ngayon, no. Kadalasan na ng tao ay hindi na nagtataglay nitong pag-ibig na to, no, kahit na sa romantic relationships, no, yung iba takot na silang magmahal kasi takot na sila na ano, no, kapag nagmahal sila ay sasaktan sila ng mga taong minamahal nila or iiwanan lang sila, no. Kaya ang nangyayari ngayon, parang laro-laro na lang ang pag-ibig, no, ang pakikipagrelasyon, parang naglalaro na lang, naggagamitan na lang. Wala na talagang pagmamahal na taglay, no. Sinasabi nga nila, make out without love na lang, 'di ba? Friends with benefits pa nga yung iba, 'di ba? Kasi ayaw nila na ma-engage dito sa love na to, kasi ayaw nga masaktan ng iba, takot na sila, siguro na-trauma sila sa dami ng mga experience nila, no, pagdating sa pag-ibig. Siguro nasaktan na sila ng ilang beses, 'di ba? Naloko na sila ng ilang beses, kaya ayaw na nilang magmahal ulit, no, kasi napagod na sila, no. Pero ang hindi nila alam, no, yan ang isa sa strategy ni Satan, na talagang magpadala siya ng mga tao sa buhay natin para saktan tayo, no, para dalain tayo pagdating sa pag-ibig, no, para ay mapagod tayo, para mawala na tayo ng passion sa love, no. Kasi nga ayaw ni Satan na ma-fulfill natin yung kautusan ni God na magmahalan tayo at mahalin natin si God ng buong puso, ay kasi ayaw nga niya na magkaroon tayo ng eternal life, 'di ba? Kaya gumawa siya ng paraan kung paano niya tanggalin yung pag-ibig diyan sa puso natin, no. Kasi kapag napagod na tayo sa pagmamahal, no, wala na tayong taglay na pagmamahal diyan sa puso natin, no. Ang papalit diyan yung galit na, yung bitterness, yung inggit, yung selos, 'di ba? Puro hinanakit na ang papalit diyan sa puso natin, no. Kaya kapag tayo wala ng taglay na pagmamahal, no, diyan sa puso natin, nakakagawa na tayo ng mga bagay na labag sa kautusan ng Diyos. Nandiyan na yung maghihiganti na tayo sa kapwa natin, 'di ba? Maaari no na sa susunod na makipagrelasyon tayo ay makikipaglaro na rin tayo sa karelasyon natin, no, yung wala nang involved na pagmamahal, kasi nga gumaganti tayo sa mga experiences na naranasan natin, 'di ba? Sa mga pasakit na naranasan natin, ang ginagawa natin ay naghihiganti tayo sa ibang tao. At saka kapag wala na tayong pagmamahal sa puso natin, no, diyan na tayo makakaramdam ng galit or bitterness sa kapwa natin, no. Yun na yung makakapag-isip tayo ng masama sa kapwa natin. Kaya nga yung iba nagagawa na nilang pumatay, kasi nga wala na silang pag-ibig dyan sa puso nila, wala na silang pagmamahal sa puso nila, wala na silang konsensya, kaya nagagawa na nila yung mga karumal-dumal na mga gawain na kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos, di ba? Dahil nga nawala na yung pag-ibig sa puso nila, kaya lahat na ng kasamaan nagagawa na nila, kasi na-fall out na sila sa love, no, nawala na yung pag-ibig, kaya nawala na yung konsensya nila, kasi wala na ng pag-ibig. Kaya ang pumalit ay puro na lang mga kasamaan, mga negative feelings na lang ang pumalit dyan sa puso nila, kaya nakakagawa na ang tao ng karumal-dumal na mga gawain, yung mga gawain na kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos, kasi nga nawala na ang pagmamahal. Kaya mahalaga talaga guys, no, na nagtataglay tayo ng pag-ibig para maiwasan natin ang paggawa ng kasalanan, 'di ba? Hindi tayo magkagawa ng kasalanan na labag sa kautusan ng Diyos kapag tayo ay
nagtataglay ng pagmamahal dyan sa puso natin, no? Wag sana tayong magpapalinlang kay Satan, no? Para hindi tayo magkasala sa Diyos, no? Punuin natin ang pagmamahal yung puso natin kasi ang pagmamahal ay, sabi dito sa 1 Peter chapter 4 verse 8, no? And above all things, have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sins, di ba? Nakasaad dito ang pinakamahalaga daw sa lahat ng bagay, no, ay magkaroon tayo ng taimtim na pagmamahal para sa isa't isa kasi ang pag-ibig nga daw ay natatabunan niya ang maraming kasalanan, di ba? Halimbawa, may mga taong nagkasala sa atin, may mga taong na gumawa ng kasalanan sa atin, pero may pag-ibig tayong taglay sa puso natin, no? Mapapatawad natin sila at mapapatawad natin sila kasi nga mananaig pa rin ang pagmamahal natin, no? Sa puso natin, katulad na lang ni Jesus Christ, no, dahil sa pagmamahal niya, no, 'di ba? Dahil sa pagmamahal ni Jesus Christ sa atin, no, nagawa niya na pagbayaran at tubusin ang lahat ng mga kasalanan natin sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus para tayo ay magkaroon ng chance para mapatawad tayo sa mga kasalanan nating nagawa, no? Doon pa lang sa ginawa ni Jesus Christ na 'yon, no, natatabunan ang lahat ng mga kasalanan natin, 'di ba? Magkaroon na tayo ng chance ngayon para mapatawad tayo ng Diyos sa lahat ng mga kasalanan nating nagawa. Kaya napaka-importante talaga na tayo ay nagtataglay ng pagmamahal para magkaroon tayo ng sympathy, magkaroon tayo ng empathy sa kapwa natin, no? Magkaroon tayo ng awa sa kapwa natin, no? At saka ang sabi naman dito sa 1 Corinthians chapter 16 verse 14, let all that you do be done in love. Ibig sabihin, no, dapat daw ang lahat ng ginagawa natin ay ginagawa natin ito na may kasamang pagmamahal, no? Ibig sabihin, halimbawa, no, lahat ng mga sinasabi natin sa kapwa natin, no, dapat ay sinasabi natin ito ng may taglay na pagmamahal para hindi tayo makakapagsalita sa kapwa natin na ng mga salita na labag sa kautusan ng Diyos kasi nga may pag-ibig tayo na taglay, no? At saka yung mga iniisip natin dapat ay mag-isip tayo may taglay ng pagmamahal para hindi tayo makakapag-isip ng masama laban sa kapwa natin, no? Hindi tayo makakapagplano ng masama sa kapwa natin at saka sa lahat ng mga hakbang na gagawin natin dapat may kasama itong pagmamahal para hindi tayo makakagawa ng hakbang na ikakapahamak ng kapwa natin or labag sa kautusan ng Diyos, no? Yun ang ibig sabihin ng Bible verse na ito, no? At saka ang sabi naman dito sa Colossians chapter 3 verse 14 naman, and above all this put on love, which binds everything together in perfect harmony. Ang ibig sabihin, no? Higit daw sa lahat, no? Dapat daw ay magmahalan tayo sapagkat ang pag-ibig daw ang nagbibigti sa atin para tayo ay magkaisa, di ba? Sa pamamagitan ng pag-ibig na to, pwedeng magkaisa, pwedeng magkaroon ng unity ang bawat isa sa atin, no? Kapag may taglay tayo na pag-ibig sa bawat isa sa atin. At saka, sabi naman dito sa John chapter 4 verse 7 to 8, dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Diba ang ibig sabihin, no? Dapat daw ay magmahalan tayo kasi ang pag-ibig daw ay nagmula sa Diyos. So, ibig sabihin si God ang source of love, no? At saka ang bawat tao daw na umiibig ay mga anak ng Diyos. At saka ang mga tao daw na umiibig ay kumikilala sa Diyos kasi 'di ba? Kabilin-bilinan nga ni God sa atin na magmahalan tayo, 'di ba? Mahalin natin siya ng buong puso. Kapag nagawa natin 'yon na nagmahal tayo, ibig sabihin ay kinikilala natin si God dahil kinikilala natin ang utos niya, sinusunod natin ang kautusan ni God, 'di ba? At saka dapat gayahin natin si God. Dapat pamarisan natin si God ng dahil sa pagmamahal niya, no? Ibinigay niya sa atin yung kaisa-isang anak niya, 'di ba? Nakasaad dito sa John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Diba? Ibig sabihin, no? Dahil sa pagmamahal ni God sa atin, no? Ibinigay niya sa atin yung kaisa-isang anak niya na si Jesus Christ para tubusin tayo sa mga kasalanan nating nagawa, no? Para kung sino man daw yung maniniwala sa finished work ni Jesus Christ sa krus, no? Ay hindi daw mapapahamak, kundi magkaroon ito ng buhay na walang hanggan, no? Kaya dapat ganito tayo, no? Ganito pamarisan natin si God na nang dahil sa pagmamahal, no? Nagawa niya na ipagkaloob sa atin yung kaisa-isang anak niya para matubos tayo sa mga kasalanan natin, no? Nasa atin na lang yun, no? Kung interesado tayo sa pagbabagong buhay, kung interesado tayo na magkaroon ng eternal life, no? Magsisi na tayo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng
buhay na walang hanggan kasi mahal tayo ng Diyos, no? Kaya nang dahil sa pagmamahal niya, gumawa siya ng paraan, no? Gumawa siya ng hakbang para iligtas tayo sa lahat ng mga kasalanan natin kasi nga gusto niya kasama niya tayo sa heaven, no? Nasa atin na lang yun ang pagbabagong buhay, no? So tayo guys, no? Sana ma-realize natin yan guys, no? Na kailangan talaga nagtataglay tayo ng pag-ibig or love dyan sa puso natin, no? Kasi nga yan ang kabilin-bilinan ni God sa atin, no? Wag sana tayong magpapalinlang kay Satan, no? Na sa panahon ngayon ay hindi na uso ang love, no? Kasi kapag nagmahal ka ay lulukuhin ka lang, no? Isa lang yung strategy ni Satan para ilayo tayo sa Diyos, no? Para hindi tayo magkaroon ng eternal life, no? Kaya sana magising na tayo sa katotohanan, no? Sana maliwanagan na ang isip ng bawat isa sa atin, no? At saka ano nga ba ang kahalagahan ng pagkakaroon ng love, no? Number 1 na talaga dyan ay ang love ay siya yung source of happiness natin, no? Siyempre, di ba, sa pamamagitan ng love, maging masaya tayo, no? Isipin pa lang natin na may taong nagmamahal sa atin, may taong nagki-care sa atin. Siyempre, magiging masaya ang buhay natin, no? Pangalawa naman dyan, ang love ay magiging source of strength natin, no? Siya ang magiging source ng lakas natin kasi, halimbawa, no? Tayo may mga pinagdadaan ng hirap, may pinagdadaan ng mga pagsubok or mga problema sa buhay, pero may mga taong nagmamahal sa atin na nasa tabi natin, minomotivate tayo or ini-encourage tayo or ina-uplift tayo, no? Magkaroon tayo ng lakas ngayon, no? Para malabanan natin kung ano man yung mga pinagdadaanan natin dahil alam natin na may mga tao na nakahandang tumulong para sa atin, no? Sa pamamagitan ng love ay magkakaroon tayo ng strength at saka pangatlo naman sa pamamagitan ng love, no? Magiging source of energy natin ito, no? Para makaramdam tayo ng pagiging energetic natin, no? Kapag nakapag-produce ng happy hormones yung love na to sa brain natin, sa utak natin, no? Kaya nagiging source yan ng energy natin, no? At saka pang-apat naman, sa pamamagitan ng love ay magkaroon tayo ng healthy heart, di ba? Siyempre, kapag punong-puno ng pagmamahal yung puso mo, no? Wala ka nang mararamdaman ng mga negative feelings, di ba? Wala kang mararamdaman na galit dyan sa puso mo, wala kang inggit na nararamdaman, wala kang bitterness, di ba? Wala kang mga hinanakit dyan sa puso mo. Hindi ka makakaramdam ng kalungkutan kasi nga punong-puno ka ng pagmamahal at nakakaramdam ka ng pagmamahal mula sa ibang tao, di ba? Tsaka panglima naman, no? Sa pamamagitan ng love ay pwede tayong magkaroon ng mas mahabang buhay kasi nga kapag punong-puno ka ng pagmamahal at alam mo na may nagmamahal sa iyo, 'di ba? Hindi ka mai-stress, 'di ba? Hindi ka magkaroon ng anxiety, hindi ka madi-depress, 'di ba? Wala kang mararamdaman na ganun kasi alam mo may taong nagmahal sa iyo, parang secure na secure ka sa buhay mo, 'di ba? At alam mo na punong-puno ka ng pagmamahal at saka pang-anim naman ay magiging healthy ka emotionally at saka mentally, no? Kasi nga wala ka nang iisipin ng mga negative thoughts, mga negative feelings kasi nga secure na secure ka na sa pagmamahal mo or sa pagmamahal ng ibang tao sa iyo, no? At saka sa pamamagitan ng love ay magkaroon ka ng masarap na tulog sa gabi, 'di ba? Kasi nga wala ka nang iniisip ng mga negative thoughts, wala ka nang mararamdaman na negative feelings, kaya magiging masarap ang tulog mo sa gabi kasi wala ka nang mga alalahanin. Tsaka sa pamamagitan ng love na to, no, magkaroon ka ng healthy behaviors, 'di ba? Kapag punong-puno ka ng pagmamahal kasi sa kapwa mo, no? Punong-puno ka ng pagmamahal sa puso mo. Makakaramdam ka ngayon ng empathy, makaramdam ka ng compassion sa kapwa mo, makaramdam ka ng sympathy sa kapwa mo. Ibig sabihin, no? Kapag punong-puno ka ng pagmamahal sa kapwa mo, no? Diyan mo mararamdaman yung may awa ka sa kapwa mo, may pakikiramay ka, di ba? Iko-consider mo yung mga nararamdaman ng ibang tao kapag ikaw ay punong-puno ng pagmamahal dyan. So meaning, may malasakit ka sa kapwa mo, magmamalasakit ka, hindi ka basta-basta magbibitaw ng salita para sa kapwa mo or hindi ka basta-basta makagawa ng hakbang para sa kapwa mo kasi nga puro magandang pakiramdam lang yung nararamdaman mo sa puso mo kapag ikaw ay may love na taglay dyan sa puso mo, 'di ba? At saka ang pinakamahalaga talaga no sa pamamagitan ng love, no, pwede tayong magkaroon ng eternal life kasi nga itong pagtataglay natin ng love ay isa sa requirements ni God para tayo ay makaakyat dun sa langit, no? Kapag na-fulfill natin yung kautusan ni God na magkaroon tayo ng pagmamahal sa Kanya ng buong puso at magkaroon tayo ng pagmamahal sa kapwa natin, no? Sigurado na yung punta natin doon sa kaharian ng Diyos kasi nga kapag punong-puno ka ng pagmamahal sa kapwa mo at pagmamahal sa Diyos, hindi ka makakagawa ng hakbang na makakalabag sa kautusan ng Diyos, di ba? Kasi mahal mo si God, hindi ka gagawa ng hakbang para malabag mo yung kautusan ng Diyos kapag ikaw ay may taglay na pagmamahal. Kaya sigurado na ang
punta mo doon sa heaven. Sigurado na ang inheritance mo ay doon sa heaven. Ang magkaroon ka ng eternal life sa piling ni God. Kaya gaano ba kahalaga na magtataglay tayo ng pagmamahal sa puso natin, no? Kaya kayo guys, no, na hanggang ngayon nagpapaluko pa rin kay Satan, no? Kaya kayo guys, no, na hanggang ngayon nadadala pa rin sa pag-ibig. Kayo na hanggang ngayon ay napagod sa pag-ibig, no? Panahon na guys para i-restore nyo yung pag-ibig dyan sa puso nyo, no? Panahon na para magtiwala kayo ulit sa larangan ng pag-ibig, no? Kasi yan ang isa sa bilin-bilinan sa atin ni God, ang magmahalan tayo, no? Kaya wag sana tayong magpapalin lang kay Satan, no? Para hindi tayo magkasala sa Diyos, no? Para hindi natin malabag ang kautusan ng Diyos. Kailangan talaga ay nagtataglay tayo ng pagmamahal dyan sa puso natin, guys, no? Sana ma-realize ng bawat isa sa atin na tayo ay nililinlang na lang ni Satan, di ba? Para hindi tayo makaramdam ng pagmamahal, para mawala ang pag-ibig natin, para tumigas ang puso natin sa dami ng mga pinagdaanan natin na hinanakit dyan sa puso natin, no? Kaya sana guys, ma-realize na ng bawat isa sa atin, no? Sana ay taglayin na nating muli yung pag-ibig dyan sa puso natin, kasi isa yan sa requirements para tayo ay makaakyat doon sa kaharian ng Diyos, no? So, yun lang naman yung aking masishare sa araw na to guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!